Tumawa ng malakas si Zhou Luosheng. Sa tingin ninyo bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay muli? Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang itim na bato, ang uri ng bato na karaniwang ginagamit ng mga demonyo sa Abyss. Tumawa ng malupit si Zhou Luosheng at dinurog ang bato. Isang barrier ang kumalat, sa isang iglap ay bumalat sa lugar. Nang lumitaw ang barrier, may isang natakot at nagsabi, hindi maganda ito. Ito ang soul extinguishing barrier ng Abyss. Namutla ang lahat. Tapos na tayo. Mamamatay tayo dito. Walang paraan para mabuhay muli. Ang soul extinguishing barrier ay kayang pumuksa ng kaluluwa. Ang mamatay sa loob ng barrier na ito, kahit may soul imprint, ay hindi na mabubuhay muli. Lalong naging baliw ang tawa ni Zhou Luo, Mo Yun, at Lin Mohan, puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata, dinilaan ang labi. Bago ko kayo patayin, maglalaro muna ng husto ang matandang ito. Mahinang ngumiti si Lin Mohan. Sa iyo lang? Munting Yu, patayin mo na siya. Sa sandaling ito, bumulwak na ang pamatay na hangarin kay Lin Moyu isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay isang platinum level na espada. Hindi mahalaga ang attributes ng espada, basta't sapat ang talas. Si Zhou Luosheng ay isang Holy Word Knight, isang mid-rank legendary profession, nasa tier 4. Ang kanyang kabuuang attributes ay nasa 60,000. Si Lin Moyu naman ngayon ay may 40,000 attributes, may agwat na 20,000. Kasabay nito, ang mga kakayahan ni Zhou Luosheng ay hindi nasil, habang ang lahat ng kakayahan ni Lin Moyu ay nasil. Kahit ganoon kalaki ang agwat, kumpiyansa pa rin si Lin Moyu na kaya niya itong patayin. Hawak ang espada, humakbang si Lin Moyu palapit kay Zhou Luosheng. Sa mata ng iba, nababaliw si Lin Moyu. Ganoon din ang iniisip ni Zhou Luosheng, tumatawa ng baliw. Isa kang mage, tapos gusto mong lumaban gamit ang espada? Nababaliw ka na ba? Walang nakapansin na si Lin Moyu ay hindi naapektuhan ng freezing halo kanina. Balak sana kitang patayin sa huli, pero nagbago na ang isip ko. Mamatay ka na, Shant, ang Holy Word Knight, isang salita lang ay magiging kakayahan na. Isang matalas na liwanag ng espada ang humawi patungo kay Lin Moyu. Kung tatamaan siya, malubha siyang masasugatan. Malapit na ang liwanag ng espada, ngunit yumuko si Lin Moyu at naiwasan ito sa isang iglap. Nagulat si Zhou Luosheng. Muli siyang nagpakawala ng dalawang liwanag ng espada, ngunit madali pa ring naiwasan ni Lin Moyu. Imposible. Hindi makapaniwala si Zhou Luosheng na kayang umiwas ni Lin Moyu. Sa mga sandaling ito, 5 metro na lang ang layo ni Lin Moyu kay Zhou Luosheng. Ginamit niya ng bahagya ang lakas sa kanyang mga paa. Si Lin Moyu ay kasing bilis ng kidlat, lumitaw sa harap ni Zhou Luosheng na parang instant teleportation itinarak ang espada patungo sa kanya. Sumigaw si Zhou Luosheng, mamatay ka. Skill, cross slash. Skill, holy fire halo. Ang espada sa kamay ng knight ay humawi, puno ng liwanag ng espada. Kasabay nito, isang nag-aapoy na bilog ng liwanag ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Naramdaman ng lahat na parang sinusunog sila ng apoy. Ang yelo at apoy ay sabay na umatake sa katawan, talagang hindi komportable. Lahat sila ay naglabas ng gamot at nagsimulang gumamit nito. Ngunit si Lin Moyu ay hindi tumingin sa liwanag ng espada, hindi tumingin sa Holy Fire halo. Ang dulo ng kanyang espada ay nakatutok kay Zhou Luosheng, malakas na sumugod pababa. Ang tindig na ito ay para bang handang mamatay kasama ang kalaban. May malupit ng ngiti si Zhou Luosheng, naniniwalang mapipilas niya si Lin Moyu. Tungkol naman sa atake ni Lin Moyu, hindi niya ito pinansin. Isa lang siyang mage, ilang daan lang ang attributes, anong pinsala ang magagawa niya sa akin? Napakatibay ng depensa ko. Kahit tumayo lang ako rito at hayaan siyang tumaga, hindi pa ako mamamatay. Ngunit sa sumunod na segundo, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at umatras. Ang espada ni Lin Moyu ay tumagos sa kanyang depensa. Kung mabagal siyang nakakilos, ang espadang ito ay tatagos sa kanyang leeg. Naiwasan ni Lin Moyu ang cross-slash niya sa huling sandali, hindi naapektuhan ang kanyang sariling atake. Dala ang pamatay na hangarin, patuloy siyang humabol, ang bilis niya ay hindi nalalayo kay Zhou Luosheng. Muling itinarak ang mahabang espada, ang matalas na talam ay nagpatakot kay Zhou Luosheng. Iwinasiwas ni Zhou Luosheng ang espada para harangin ito. Nagbanggaan ang dalawang espada. Naramdaman niyang ang lakas ni Lin Moyu ay hindi gaanong nalalayo sa kanya. Sumigaw si Zhou Luosheng, hindi ka kumain ng prutas? Hindi, kumain ka. Kung gayon, bakit ang lakas mo pa rin? Bakit hindi ka nakontrol ng freezing halo? Hindi ba't mage ka? Bakit?
Bakit? Sa sandaling ito, tila nababaliw na si Zhou Luosheng sa sunod-sunod na tanong na bakit. Si Lin Moyu ay nagsanay na sa Divine Tower of Xia, kabisado na niya ang iba't ibang propesyon. Ang paraan ng pakikipaglaban ng mga knight ay matagal nang nakatatak sa kanyang isipan. Kahit walang kakayahan, kaya pa rin niyang magpakawala ng malakas na atake. Ang mga kakayahan ay nasil ng prutas, ngunit ang mga passive effects ay nananatili. Ibinabahagi ni Lin Moyu ang pinsala sa mahigit 19,000 na kalansay. Bukod pa rito, ang kanyang immunity ay nagbibigay daan sa kanya na hindi makontrol. Dahil dito, si Lin Moyu ay hindi madaling mapatay. Walang tigil ang pagbabanggaan ng mga mahabang espada, naglalabas ng tunog ng kalansing, lengkeng. Habang lumalaban si Zhou Luosheng, lalo siyang natatakot. Ang husay ni Lin Moyu sa espada ay mas mataas pa kaysa sa kanya? Paanong nangyari iyon? Malinaw na isa siyang mage. Isang mage na gumagamit ng sword skills na nalalampasan ng isang knight? Hindi ka panipaniwala. May nakapansin na unti-unting nagkakaroon ng kalamangan si Lin Moyu, hindi mapigil ang magbunyi. May pag-asa na naman sila. Sabay-sabay silang sumigaw, General ng Jocelyn, patayin mo siya. General ng Jocelyn, kaya mo yan? Kailangang patayin ang walang hiyang yan. Pagkatapos ng ilang dosenang palitan, natuklasan ni Zhou Luosheng na bagamat magaling si Lin Moyu, ang attributes nito ay hindi pa rin katumbas ng sa kanya. Kasabay nito, hindi makagamit ng kakayahan si Lin Moyu. Muling umisi si Zhou Luosheng, pakiramdam niyang sigurado na siyang mananalo. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka. Sigaw niya sa kanyang isipan. Skill, Holy Annihilation Sword Slash. Sumabog ang liwanag ng espada, ang buong langit ay napuno ng enerhiya ng espada. Daan-daan, libu-libong enerhiya ng espada ang bomb-alat kay Lin Moyu, imposibleng maiwasan. Tapos na, sa pagkakataong ito, tiyak na patay na siya. Lahat ay nalungkot, nanlumo ang kanilang mga mukha. Ang apoy ng pag-asa na kasisindi pa lang ay agad na namatay. Walang nag-akalang makakaligtas si Lin Moyu sa ataking ito. Bagamat nagulat na sila ni Lin Moyu, ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa maikling panahon ay nagbigay sa kanila ng maraming pag-asa. Si General ng Jocelyn, tunay ngang hindi palpak ang reputasyon, naisip ng lahat. Ngunit ngayon, alam din nilang nawala na ang pag-asa. Tinabyo na ng liwanag ng espada si Lin Moyu. Muling tumawa ng baliw si Zhou Luosheng. Sa pagkakataong ito, tiyak na patay ka na. Ang liwanag ng espada ay parang dagat. Isang espada ang tumagos mula dito. Si Zhou Luosheng ay tumatawa pa ng malakas, ngunit ang espada ay tumagos na sa kanyang katawan. Tumigil ang kanyang tawa. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Zhou Luosheng si Lin Moyu na lumabas mula sa liwanag ng espada. Sa sandaling ito, para siyang nakakita ng pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo. Seryosong tiningnan siya ni Lin Moyu, na parang tumitingin sa isang patay. Ang isang saksak na ito ay hindi sapat para patayin siya, sapat lamang para malubha siyang masugatan. Sa kaliwang kamay ni Lin Moyu, lumitaw ang isang punyal, itinarak diretso sa leeg ni Zhou Luosheng. Bakas ang takot sa mukha ni Zhou Luosheng, lumiwanag ang paligid ng kanyang katawan, ginamit ang espesyal na kakayahan ng Knight Ultimate Defense, isang nakakatakot na killing aura ang bumagsak mula sa langit, tumama kay Zhou Luosheng. Ang Divine Stone Domain ay patuloy na nagdulot ng mga ilusyon kay Zhou Luosheng. Agad na nabasag ang Ultimate Defense. Natulala siya sa kinatatayuan. Sa isang iglap, itinarak ni Lin Moyu ang punyal sa kanyang leeg. Tumalsik ang sariwang dugo. Ang mga profesional ay hindi ordinaryong tao, ang isang saksak na ito ay hindi pa rin siya napatay. Ang lakas ni Lin Moyu ay sapat lamang para basagin ang kanyang depensa, kung nais siyang patayin, hindi sapat ang dalawang atake. Sa kamay ni Lin Moyu, lumitaw muli ang isang mahabang espada. Tumagos ito sa siwang ng kanyang baluti, ibinaon ang espada sa katawan ni Zhou Luosheng. Sumigaw sa sakit si Zhou Luosheng, hindi pa rin makawala sa ilusyon. Walang tigil si Lin Moyu sa paglabas ng mga sandata, ginawang parang tusukan ng karayom si Zhou Luosheng. Walang tigil siyang umuungol, unti-unting humihina ang kanyang hininga sa wakas, malapit na siyang matauhan. Sa kamay ni Lin Moyu, lumitaw ang isang talam ng palakol, isang liwanag ang kumislap, pinutol ang kanyang kanang braso. Agad itong lumipad palayo sa kanyang katawan. Isa pang sinag ng liwanag, ang kaliwang paa, ni Zhou Luosheng ay naputol din. Bumagsak si Zhou Luosheng sa lupa. Sa wakas, natauhan siya, kamakawag ang mga kamay at paa, puno ng dugo ang lupa.
Nakahandusay si Zhou Luosheng sa sarili niyang dugo, kaawa-awa. Isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, hindi ko alam kung mamamatay ka dito, mabubuhay ka pa ba ulit? Natakot si Zhou Luosheng. Huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong patayin. Ayoko pang mamatay. Umiling si Lin Moyo. Wala akong mahanap na dahilan para hindi ka patayin. Nagmakaawa si Zhou Luosheng, maaari akong magbigay ng impormasyon tungkol sa Manu Guild. Maraming impormasyon. Umiling pa rin si Lin Moyo. Anong, karapatan mong makipagtulungan sa Manu Guild? Karapat-dapat ka lang maging asong ulol nila. Bilang isang aso, ano naman ang malalaman mo? Pagkatapos magsalita, malakas na iwinasiwas ni Lin Moyo ang palakol. Tuluyang namatay si Zhou Luosheng, dala ang sakit at takot. Tinago ni Lin Moyo ang mga sandata. Ang mga platinum level na sandatang iyon, kung ibebenta, makakakuha rin ng kaunting pera. Sa malayo, nakahinga ng maluwag ang mga tao. Uminom sila ng hindi kakaunting gamot. Ang mga nasugatan ay unti-unti nang gumagaling. Napakaganda ng kakayahan ng mga profesional na gumaling, kahit malubha ang sugat, mabilis pa ring makakabawi. Tiningnan sila ni Lin Moyo at bumalik sa tabi ni Lin Mohan. Tapos na, magpapalit lang ako ng damit. Sa mga sandaling ito, puno siya ng amoy ng dugo, ang kanyang damit ay napunit din ng liwanag ng espada. Ngumiti si Lin Mohan. Sige, pumunta ka na. Huwag kang mag-alala, hindi kami maninilip. Pumasok si Lin Moyo sa hardin ng prutas at nawala. Natatakot pa rin si Ning Yi. Ate Han, paano mo na lamang mapapatay siya ni Moyo? Ngumiti si Lin Mohan. Kung sinabi niyang kaya niya, tiyak na kaya niya. Maniwala ka sa kanya. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Ning Yi. Oo nga, maniwala ka sa kanya. Nagtanong si Moyon, paano kung hindi kumilos si Lin Moyo? Bahagyang umiti si Lin Mohan. Kung gayon, ako ang kikilos. Isang langaw lang naman. Madali lang itong tapusin. Naniniwala si Moyon sa sinabi ni Lin Mohan. Talagang may pagka-misteryoso siya. Hindi lang ang kanyang guro ang makapangyarihan at misteryoso, siya mismo ay ganoon din. Kaya naman, si Lin Mohan ay hindi nataranta kahit kaunti, tiningnan si Zhou Luosheng na parang isang langaw lang. Mabilis na nakapagpalat ng damit si Lin Moyo at bumalik. Ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan ay napunasan na, wala nang amoy ng dugo. Ang gamot na panlinis ay epektibo pa rin, walang anumang bakas na naiwan sa kanyang katawan. Sa mga sandaling ito, sabay-sabay na lumapit ang isang grupo ng tao. Salamat, General ng Jocelyn, sa pagligtas. Mabuti na lang at kumilos si General ng Jocelyn, kung hindi, tiyak na patay na kami. Napakagaling ni General ng Jocelyn. Hindi gumamit ng kakayahan pero napatay pa rin siya. Sa sandaling ito, ang grupong ito ay naging mga taga-suporta na ni Lin Moyo. Labis ang kanilang paggalang sa kanya. Sabi ni Ling Yishan kay Lin Moyo, iniligtas mo na naman ako. Umiling si Lin Moyo. Pareho tayong tao, hindi na kailangang mahiya. Ang sinabing ito ay agad na nakakuha ng pabor ng grupo, lalo pa siyang pinuri. Ang soul extinguishing barrier ay nanatili ng maikling panahon, at sa wakas ay nawala. Ang grupo ay nakapagpahinga na ng sapat, naayos na ang kanilang kondisyon, at nagpatuloy sa paglalakad. Ang bangkay ni Zhou Luosheng ay mananatili dito magpakailanman, magiging pataba sa hardin ng prutas. Sa pagkakataong ito, si Lin Moyo na ang nanguna. Lahat ay tapat na sumunod sa kanyang likuran, walang nang ahas na mauna. Ngumiti si Lin Mohan. Munting Yu, ang laki na ng autoridad mo ngayon. Dapat ba kitang tawaging Munting Yu o General ng Jocelyn? Sabi ni Lin Moyo, ate, huwag mo na akong biruin. Napabuntong hininga si Lin Mohan. Sige na nga, batang walang kibo, hindi ka masayang kalaro. Mas masayang kalaro pa rin ang ating Munting Hihi. Sa loob ng lupain ng mga ninuno, lahat ay umaasa sa kanilang sariling kakayahan, walang gaanong kompetisyon. Si Zhou Luosheng, na gumamit ng pandaraya para pumatay ng maraming tao, ay nagkaroon ng maraming kaaway. Ngayong patay na siya, ang galit na ito ay maituturing na naipasa sa pamilyang Zhou. Pagkabalik, tiyak na magkakaroon ng pagtutuos ang pamilyang Zhou. Tinawid nila ang hardin ng prutas. Sa kanilang harapan, lumitaw ang isang bangin sa unahan, mayroon lamang isang tulay na yari sa kawayan na papunta sa kailaliman ng mga ulap. Huminto ang lahat sa harap ng bangin. Sabi ni Lin Mohan, pagdating sa tulay na iyon, magsisimula na ang ikalawang yugto. Mula dito, kailangan na nating maghiwalay. Kung hanggang saan tayo makakarating ay depende na sa ating sarili. Ang mga partikular na patakaran, dapat alam nyo na.
Magsikap kayo, naiintindihan ng lahat ang mga patakaran. Ang kagubatan at hardin ng prutas kanina ay ang unang yugto. Ngayon, magsisimula na ang ikalawang yugto. Ang mga nakapunta na dito dati, pagbalik nila, ay hindi nagbigay ng mga detalye, karamihan sa kanilang mga alaala ay nag-ulo. Ngunit nakabuo sila ng ilang conclusion, mula dito, maaasahan mo lamang ang iyong sarili. Huwag pilitin ang sarili, gawin lang ang makakaya. Ingatan ang kaligtasan. Nagpaalala si Lin Moyo, nanguna sa paghakbang sa tulay na kawayan. Sa isang iglap, nawala siya sa mga ulap. Umihip ang hangin, umuugoy ang tulay sa himpapawid. Sumunod din si Lin Moen sa tulay, nawala rin sa mga ulap. Pagkatapos, sumunod din sina Moyon at Ning Yi. Nang lahat ay nakatawid na sa tulay, naging tahimik ang kalangitan. Tanging ang sipol ng hangin ang maririnig. Ang hardin ng prutas ay naglabas ng mahinang ugong. Lahat ng prutas ay sabay-sabay na nahulog sa lupa, naglaho. Sa ilalim ng bangkay ni Zhou Luosheng, lumitaw ang isang bitak. Pagkatapos, isang baging ang pumulupot sa bangkay ni Zhou Luosheng at hinayla ito palayo, kahit ang mga naputol na bahagi ay hindi pinalampas. Pagkatapos, hindi alam kung saan nanggaling, lumitaw ang isang makapal na hamog, bumalat sa lahat. Tahimik, nakakatakot na katahimikan. Ang tulay na kawayan ay hindi naman masyadong mahaba. Pagtawid sa hamog, nakita ang isang platapormang bato. Ang platapormang ito ay parang isang nag-iisang bundok, nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Hindi malaki ang plataporma, mga 20 metro lamang ang diametro. Dito nakatayo ang ilang mga lapida. Sa mga lapida, may nakaukit na mga pattern sa tabi ay may mga nakasulat na salita. Ang mga pattern ay napakamilagroso, tila buhay. Kapag tinitigan mo ng mabuti, makikita mong gumagalaw ang mga pattern. Ang mga pattern ay tila nagpapakita ng isang uri ng kakayahan. Ito ay isang kakayahan ng swordsman. Sa loob ng pattern ay isang taong may hawak na mahabang espada, ang tindig ng espada ay matalas at walang kapantay, mukhang napakalakas. Hindi nagtagal si Lin Moyo sa mga pattern, mas pinansin niya ang mga nakasulat na salita sa tabi.